Ang tigil-putukan sa pagitan ng US at Iran ay tila hindi umuusad. Tuloy ang suporta ni Pangulong Trump sa Pakistan bilang pangunahing tagapamagitan sa Iran, kahit may ulat na inaakusahan ng Islamabad ng doble laro dahil umano sa pagpapahintulot sa mga eroplanong militar ng Iran na magkubli sa kanilang paliparan mula sa US attack. Itinanggi ng Pakistan ang paratang. Nang tanungin kung dapat padisipan muli ng US ang papel ng Pakistan bilang tagapamagitan, sagot ni Trump, hindi, mahusay sila. Sa tingin ko, mahusay ang mga Pakistani. Kasama natin ngayon si Hassan Pirzada, geopolitical strategist at foreign policy consultant, para talakayin ito. Ngayon, Hassan, bakit parehong nais ng Washington at Iran na Pakistan ang maging pangunahing tagapamagitan? May haka-haka na doble ang laro ng Islamabad at pumapanig sa Iran, pero nais pa rin ng Washington at Iran na maging tagapamagitan ang Pakistan. Paano mo ito ipapaliwanag? Salamat ulit sa pag-imbita, Nicole. Oo, masalimot pa rin ang diplomatikong kalagayan at malaki ang makataya. At kapag tiningnan mo ang lampas sa mga negatibong balita at paninira na inilunsad laban sa Pakistan nitong huling 48 oras, nananatiling matibay ang lohika ng Pakistan. Tama ka, kagabi binanggit ni Pangulong Trump na mahusay na tagapamagitan ang mga Pakistani. Ito ay dahil sa ngayon hindi mapapalitan ng Pakistan. Ito ang hindi mapapalitang tagapamagitan sa diplomatikong pagsisikap na ito na kasalukuyang nagaganap. Para sa Washington, Pakistan lang ang maaasahang ugnayang militar sa militar at intelihensya papuntang Tehran. Wala nang iba sa ngayon na may bukas na channel na ganun. At para sa Iran, ang Pakistan ay isang kapitbahay na hindi yumuko sa matinding presyur ng kanluran, alam mo? At ginagawa nitong ligtas na lugar para sa kanilang mga diplomat na makipag-usap at makipagnegosasyon nang hindi natatakot na maipit. Pupunta lang ako sa kwentong ito na inilabas sa media ni CDS Jim Lapota, ang mayakda ng kwentong ito. Napakahalaga na tingnan ang pinagmulan ng ulat na ito. Natanggal siya sa Society of Press dahil sa malaking pagkakamali sa pag-uulat sa Poland nang maling sabihin niyang inatake ng Russia ang Poland na muntik magdulot ng pandaigdigang digmaan. Kaya sa tingin ko, sa ganitong mataas na antas ng diplomasya, dapat talagang pag-ingatan at suriing mabuti ang mga ulat na ito, lalo na kung ang mamamahayag na nag-uulat ay may kasaysayan ng napatunayang mga pagkakamali. Ang Pakistan dapat ang magpapalapit sa dalawang panig. Pero Hassan, kung bigo pa rin ang mga pag-uusap, lumalabas na ngayon ang mga ulat. Ibig bang sabihin nito, nabigo ang Pakistan bilang tagapamagitan? Nicole, para sa akin, bihira mabilis ang diplomasya. Mahaba talaga ang proseso nito. Kaya sa konteksto ng digmaang ito sa reyon, ang kawalan ng labanan sa digmaang ito ay nakikita ko bilang unang palatandaan ng tagumpay. Nananatili ang tigil-putukan ng Pakistan at mahalaga ang mga pag-uusap sa Islamabad para dito noong Abril. Hanggat ang mga mensahe ang umiikot at ang mga diplomat ang lumilipad sa halip ng mga misil, sa tingin ko gumagana ang mediation. Sa tingin ko magtatagal pa bago magkaroon ng tunay na malaking pag-usad. Matagumpay na napapanatili ng Pakistan ang parehong panig sa negosasyon ng mahigit 1 buwan. Sa palagay ko, ito'y tagumpay na di pa naaabot ng ibang bansa sa mga dekada. Maaring mauwi ito sa digmaang nuclear na iniiwasan ng Pakistan, hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Ang pagdating ng mga diplomat imbes na misil ay magandang balita sa rehiyon. Ngayon, Hassan, nagtitiwala ang Pangulo ng US sa mga Pakistani, pero hindi ang punong ministro ng Israel. Sa panayam sa CBS, sinabi ni Netanyahu na may mga operator sa Pakistan na nagpapatakbo ng mga bot farm sa social media para manipulahin ang opinyon ng mga Amerikano tungkol sa Israel. Mari mo bang ipaliwanag pa ito? At kung may katotohanan ba sa ilan sa mga pahayag na ito? Magiging direkta ako rito. Isa itong estratehikong paglilihis mula kay punong ministro Netanyahu. Tinarget niya ang nag-iisang tagapamagitan, ang Pakistan, at ang digital na integridad nito. Sa tingin ko, layunin nitong maghasik ng pagdududa sa pagiging neutral ng Islamabad, na karaniwang taktika para sa akin. Kapag nararamdaman ng ikatlong partido na naiiwan ito sa proseso ng kapayapaan at maaring hindi ito nakaayon sa mga partikular nilang layunin, pinupuntirian nila ang tagapamagitan. Kaya para sa akin, isa itong napakasamang pantatangka
ni punong ministro Netanyahu laban sa Pakistan. Walang katotohanan sa mga paratang na yon na inilabas sa CBS. Sa tingin ko, nagbabago na ang opinyon ng publiko sa US dahil sa tunay na access sa impormasyon, hindi dahil sa mga bot mula Pakistan. May access sa social media ang lahat. Kaya ang pagsisi sa Pakistan bilang paliwanag sa tunay na pagbabago sa pandaigdigang politikal na agos, masama yon sa panig ni punong ministro Netanyahu. Salamat Hassan Tirzada sa pagsama sa I-24 News English. Pinahahalagahan namin ito.